Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, magbibigay lang ako ng aking kasagutan kaugnay po sa kumakalat po na larawan ng ating kapatid na alam natin na kilalang kilala ito hindi lang po sa Pilipinas kundi sa lahat ng mga bansa. Maaari natin sabihin na gumagamit po ng English, maaaring naririnig siya, si Mufti Menk, na kung saan ay naging viral ang kanyang larawan na niyakap niya ang anak na babae ng ating kapatid na yumao na si Ahmad Javier. Ngayon ay Allah yarhamu. Ngayon, ano ang hatol sa paghawak sa bata o pagyakap sa bata o halikan mo yung batang babae na kung saan ay hindi mo naman maharam? Ang maharam po mga kapatid, ito po yung batang babae. Alam mo sa akin, yung babae na maliban po sa asawa na hindi ko pwedeng pakasalan, katulad ng aking nanay, ang aking kapatid, ang aking pamangkin o ang aking kapatid sa gatas. Yan po yung tinatawag na maharam. Wala pong issue dito kung halimbawa yayakapin mo yan o hahalikan mo yan o isishikahan mo yan o kakamayan mo. Wala pong issue kung ang batang babae ay iyong maharam. Ngunit kung ang usapan dito ay hindi nyo po maharam, ibig sabihin katulad ng batang babae na yan na anak na babae ng ating kapatid na yumao si Ahmad Javier, hindi naman po maharam ni Mufti Menk yun. So dito nagkaroon dito ng opinion ng ating mga ulama tungkol po sa edad ng bata na pwede pa nating hawakan, pero nagkasundo sila ang ating mga ulama na kapag ang batang babae na yan ay kahit na sabihin pa walang particular na edad, kung ang batang babae na yan ay pwede ng pagnasahan, pwede ka na magkagusto sa kanya, ay talagang nagkasundo ang mga ulama na hindi mo siya pwedeng titigan na yung pagtitig na may pagnanasa o pagkakagusto at hindi mo rin siya pwedeng hawakan. Yan po yung napagkasunduan na po ng mga ulama. Ngunit kung ang bata na yan ay hindi pa naman siya napagnanasahan, hindi ka magkakagusto sa kanya kasi nga bata pang edad, so hindi po natin dito pwedeng pairali ng tinatawag na walang Malaysia po. Kasi ang Islam po nagbigay po ng hangganan po sa edad. Si Sheikh bin Baz rahimahullah, tinanong siya kung pwede bang kamayan ang batang babae na ang kanyang edad ay hindi pa naman umakyat sa edad na 11 years old. Ito po, babasahin natin yung tanong sa kanya. Dito, hal tajuzu musafahatul fata allati lam yatajawaz umruha al-hadiyata ashar o al-hadiyata ashara. Pwede bang kamayan ang batang babae na hindi pa lumagpas ang edad niya sa 11? Yan ang tanong kay Sheikh bin Baz rahimahullah. Ito po ang sagot niya. La, hindi pwede. Pag umabot na pala sa 11, hindi na talaga pwede yan. La yanbaghi musafahatuha illa idha kanat aqal min 90 fa amruha ashal. Hindi siya pwedeng kamayan, hindi mo pwedeng hawakan ng bata na yan maliban kung mababa ang edad niya sa 9 na taong gulang. Pag 9 years old pababa, pwede mo siyang kamayan. Walang problema doon. Fa idha balagat 9 fa akthar fal ahwatu huwa adamul musafaha. So pag ang edad niya ay 9 years old pataas, so hindi na daw pwedeng hawakan o yakapin o halikan kasi may pwede nang pagnasahan ang batang yan. Ngayon, kapag ang bata na yan ay umabot na sa edad na 10 taon pataas, talagang hindi na talaga pwedeng yakapin, halikan. Yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama. Pag 10 years old pataas na po yan. Pag 10 years old pababa, na hindi pa naman pinagnanasahan, walang problemang yakapin o halikan o kaya ay kamayan yung bata na yan. Kasi hindi pa naman napagnanasahan kasi bata pa nga. So pero pag pwede na pagnasahan ng bata na yan, pwede na magustuhan, ay haram na po na hawakan, halikan o kamayan po ang batang babae na yan. Pero dito mga kapatid, sa pananaw ni Imam Malik, para kay Imam Malik, pag umabot ang bata sa edad na 3 taon, 4 na taon, para sa kanya hindi na talaga pwede hawakan yan, hindi mo pwedeng halikan yan. Basta ang edad niya 3 hanggang 4 na taon, kay Imam Malik hindi na pwede. So ibig sabihin, sa nagbawal, halimbawa kung nakita niyo doon kay Mufti Menk na ang edad ng batang yun na hindi na 3 taon, 4 na taon, may punto siya. May punto po sa sinabi niya.
yung nagsabi na ustad na bawal yung ginawa ni Mufti Menk. So may punto siya ayon sa pananaw ni Imam Malik. At si Mufti Menk naman, kung ang edad ng bata na yan ay below 9 years old, may punto rin si Mufti Menk na ang bata na yan ay hindi pa siya napagnanasahan unang-una at wala pa sa edad na pananaw ng karamihan sa ulama na pagbawal na pong hawakan o bawal na pong yakapin. Sabi ni Imam Al-Mardawi rahimahullah, la yahrum an-nadhar ila awrati at-tifli wa at-tiflati qabla as-sab'. Sa kay Imam Mardawi naman ay hindi pinagbabawal na tingnan yung batang lalaki ng babae. Halimbawa yung batang lalaki titingnan ng batang babae, o yung kami titingnan namin yung batang babae na ang edad niya is 7 years old pababa. So ibig sabihin walang problema kapag 7 years old. Sa ibang pananaw ng mga ulama, pag 7 years old pataas, bawal pa rin hawakan, bawal yakapin yan, bawal din halikan. At yun ang sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, wa naqal al-athram fi ar-rajul yad'u as-saghirata fi hujrihi wa yuqabbiluha in lam yajid shahwa fala ba's. Kapag ang bata ay bata pa lang, nasa 7 years old pa baba, ay wala daw problemang tingnan o hawakan o kaya ay halikan basta walang kasamang pagnanasa po. So itong issue na ito mga kapatid, hindi natin pwedeng pairalin dito na keso bata pa yan, walang pagnanasa dyan, o kaya ay walang mali siya sa bagay na yan. Hindi po natin may apply yon. Ang mahalaga, walang una titingnan yung edad, kasi ang edad niya is 10 years old pataas, talagang iwasan na po. 10 years old pataas. Kung below 10, below 9, may nagpahintulot naman sa ating mga ulama sa ginawa ni kapatid na Mufti Menk. Huwag din natin murahin po yung kapatid natin, kasi po may panindigan din po yon. Hindi po nagkamali yung kapatid natin na yun, ay hindi rin po nagkamali. Si Mufti Menk naman, kung sa ating, siya po tunay na nakakaalam, ang asawan, yung nanay ng bata, sila po yung tunay na nakakaalam po sa edad po nung bata po. So yan po yung konting kaalaman na nais ko lang po may bahagi sa inyo, at iiwanan ko na po sa inyong hatol kung sa tingin ninyo ilang taon nga ba yung bata po. Okay? At hindi po ibig sabihin na inaanak mo yan, close mo yan, o nakasama mo yan, kahit na ampun mo pa yan mga kapatid, kahit na ampun mo pa yan, hanggat hindi yan nakasuso sa magulang mo, o pinalaki mo yung babae na yan, ang batang babae hanggat sa paglaki, kahit ampun mo pa yan, kailanman hindi mo yan magiging maharam. Maliban lang kung yan talaga ay anak mo talaga yan, o kapatid mo yan, o pamangkin mo yan, o tita mo yan, o kaya ay kapatid mo sa gatas, maharam mo yan. Pero yung ampun mo, pinakamalapit na tao na yun, ampun mo, kahit na yatim pa yan, kahit namatay patating yan, basta hindi mo yan kamag-anak o hindi mo mahram, mananatiling bawal sa iyo yung batang yan o babae na yan, maliban lang sa edad na pinahintulutan natin mga ulama na pwede mong hawakan o pwede mong yakapin. So dapat malaman natin yung batas, huwag natin pairalin yung mga emosyon natin, yung kultura natin, dahil inuuna palagi ang batas ng Islam. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kapag mayroon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo napagkakasunduan, ay ibalik natin sa Quran at Sunnah. At huwag natin pairalin na kayso kakampihan natin yung isa kasi sikat, o kakampihan natin yung isa kasi nakapagtapos, o kaya ay isang kilala, o kaya anuman dyan. Hindi po basihan sa batas ng Islam yun. Ang basihan natin ay ang Quran at ang Sunnah, at kung ano po yung pagkaunawa ng mga ulama sa katibayan na ito. So yan lang po konting kalaman, wallahu a'lam. Naway maputol na po yung hidwaan at hindi pagkakasundo, at maiwasan po yung pagmumura. Wag naman sana tayo po magmura sa kapatid natin, kayso akala natin nagkamali na, yung pala hindi naman pala nagkamali, tapos minumura mo, sino naman tayo na magmura? Dapat maging makatarungan tayo, magtanong pa rin tayo sa mga scholar. Kung ikaw ay walang alam sa batas ng Islam, mga scholar yung nagkakasagutan naman, so mas mainam i-konsulta pa rin natin sa maalam. Huwag tayo magsalita ng masama, dahil lahat ng lumalabas sa bibig natin itatanong yan sa atin sa kabilang buhay, lalo na po pag hindi po magaganda ang lumalabas po sa bibig natin. Maging tunay tayong Muslim. Ang tunay na Muslim, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang tunay na Muslim ay ligtas yung tao, yung kapwa niya, sa kanyang kamay, hindi niya masasaktan sa pamagitan ng kamay niya yung kapwa niya, at hindi niya masasaktan sa pamagitan ng dila. Kaya yung payo ko sa ibang mga vlogger, lalo na po sa kapatid natin na ito na si Rapsan, idadagdag ko na po sa video na to, kapatid na Rapsan, sana sa mga kamag-anak mo rin, sana wag naman ang focus mo ngayon ay puro pang-atake, lalo na mga ustads pong pinatake niyo po, na kapag nag-aral po sila, hindi para murahin mo. Kung sila may nagkamali, ay talagang wag naman natin ipahiya. Lahat tayo nagkakamali, walang taong perpekto. Pero ang mga scholar natin, nagsusumikap sila na ang lahat ng ginagawa nila ay may katibayan sa lahat sa